At sa puntong ito, kamustahin po natin ang probinsya ng Albay na isa sa mga unang binayo ng Super Bagyong Uwan. At para po sa detalye, kausap po natin si News 5 cameraman, si Mac Ortiz. Mac, kumusta kayo dyan? Meron pa bang baha? Sa ngayon, andito tayo ngayon sa Legazpi City. Medyo mahangin pero wala nang ulan, wala na rin baha. Pero maintain pa rin yung red alert status ng probinsya. Continuous pa rin yung monitoring ng response team. Hindi bababa sa 30 barangays yung binaha. At sa ngayon, tumaas sa 77,000 families ang nag-evacuate or may more or less total na 257,000 individuals. And as of the latest, no casualty pa rin dito sa Albay. Okay. Mac, masyadong ang formal eh. Kwentuhan mo lang ako. Okay. Pala, lumakad-lakad ka lang dyan. Kwentuhan mo kung nakikita mo. First time. Oh, okay lang yan. Okay. Kwentuhan mo kung nakikita mo dyan. Ano naranasan nyo kanina? Kamusta na ngayon? Ganun lang. Sige, para tayo nag-inuman. Okay. Kanina kasi, galing kami dito sa Legazpi. Tumumbo kami papuntang First District kung saan yung mas malapit daw dun sa east portion ng Albay. Dun sa Santo Domingo, Albay, kung saan yung malapit yung seaside, talagang malakas yung ulan, malakas yung hangin. And as we go papunta dun sa Tabaco, nadaanan natin yung mga bayan ng Bakakay, Malilipot. Yung Tabaco, mas malapit yung Tabaco sa sa Uwan, nadaanan di ba? natin yung... Yes, Bok. Marami tayong nakitang bumagsak ng mga puno, kawag ng kuryente nagsasayawan. Meron pa rin mga tao nagsisilabas, yung parang... May nakita kasi kami doon, Bok, na parang malapit yung bahay nila sa kanal. Parang... tinatanggal nila yung mga bara para yung agos ng tubig lumabas sa tubig. Dire-diretso yung flow. Opo. Ito, nakikita nga natin Tapos, yung video. pagdating naman namin ng Tabaco, yun, parang doon namin doon yung peak nung lakas nung hangin. Tabaco, syempre, malapit na yun sa dagat. Tapos pumunta kami doon sa may area ng parang pumunta kami doon sa may parang port area. Meron kami nakitang may parang tumaob or tumagilid na medyo malaking bangka. Malakas pa rin yung hangin. Tapos kasagsagan nung bagyo, meron pa rin tayong mga kapatid na inaayos yung kanilang mga bahay. Tapos siguro after 30 minutes, may nakita kami bumagsak na poste. Tapos habang kasagsagan nung bagyo, tinulungan ng Bureau of Fire para matanggal yung nakaharang doon na poste. Teka, Mac, just to be clear, at this point, sa puntong Yes, ito, wala pa kayo nababalitaan na casualties dyan sa Albay? Ganun ba? At least at this point, sa puntong ito. Yes. Bok, bago tayo mag-live dito, pumunta tayo doon sa APSIMO. Yung latest report nila, no casualty pa rin po, Bok. Okay. Ano yung APSIMO? APSIMO is, what does that mean? Albay... Albay... provincial, probinsya, di ko lang, sir, maalala, sir, yung parang yun yung sa rescue and disaster tool nila. Okay. That's all I need to know naman eh. So as of kanina, when you checked with APSIMO, wala pang reports of any casualties doon sa Albay, which is good. Pero at the same time, hindi tayo makakasiguro kasi baka mamaya merong missing lang at may makita tayong Yes po. Oo, kasi tinatanong natin yung... Go ahead, Mac. Sige lang, Mac. Sige lang. Chill ka lang dyan. I-check po natin kasi galing kami sa First District. Wala pa kaming dun sa area ng Third District. Yung, for example, dun sa may Pulangi,
dun sa area ng Ginubatan kung saan may mga reports tayo na nakita na yung flash flood or yung lahar. Ay, oo. Oo. Oo, Mac, tama. And wala pa rin tayong nakuhang report Oo, Mac, tama. Well, buti binanggit mo yan. doon po sa isang Sige, Mac. Buti binanggit mo yung ginubatan. Sige. Sige po, Sir Ed. Pag may pagkakataon ka, i-check nyo yung ginubatan kasi yan na madalas ang merong natotrouble na tao dahil sa lahar flows. Magmula ng 2007, parating tinataba ng lahar yan. Yun nga, yung mud flow ng 2007, daming namatay dyan sa ginubatan Kasi yan ang may ilog galing sa Mayon. At diyan dumadaloy ang mga malalaking tipak ng bato at yung buhangin. Mukhang Ed, dun sa mga reports po na nakita natin at dun sa social media na mga nakita natin, umaga pa lang, hindi pa binabayo talaga yung Albay. Nagkaroon na po ng landslide ng lahar flow doon po sa area ng Masarawag sa Ginubatan. Okay, so check niyan na pag may pagkakataon kayo, check niyo kagad yan. Pero bakit ba natin na pinag-uusapan yung Albay? No? Kasi dito unang dumaan yung bagyong Uwan. Dumaan yan sa may Catanduanes na katabi lamang nung Albay. Yung Albay nasa inner land yan. Tabaco City yung Catanduanes So it's good that there's already good weather there, Mac. Maraming salamat sa report mo. Siyempre, ito yung ating multi-talented DOP cameraman na kayang gawin lahat. First time pa lang yan nag-live. Kinakabahan pa ng konti, pero hindi talaga ganyan yan. May mga kumakaway sa likod mo kanina So yung mga tao palakad-lakad sa likod mo. Walang problema yan. Sige. Kasama namin sa West Philippine Sea at malakas ang loob nito si Mac Ortiz. Mabuhay ka, Mac. Na-excite kami sa susunod mo pang mga report. Okay. Live mula sa Albay. Sa Legazpi Mac City Ortiz. sa Albay, si Mac Ortiz.